Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, please call me Ian sa iyong email and please hide my identity po kung sakaling makilala nyo ako or makapag-hint sa stories ko kung sino ako. I have 3 experiences na gusto kong ibahagi sa iyo, lalo't nag-e-enjoy ako sa YouTube channel mo. Related ito lahat sa pagja-jogging ko. Kumusta po sa inyong lahat? Paalala ko lang po na maging open mind po tayo. Tandaan, sex is not limited only to boys and girls. Masyado kayong makaluma. Kung hindi tanggap, edi wag nyo na pong pakinggan. Let's promote positivity. Don't invalidate others' experience if hindi swak sa paniniwala at kagustuhan mo. Story time. By the way, I'm a bi man, so attracted to guy and girl. This happened during pandemic 2020. Working on a night shift nung panahon ng pandemic is stressful. So nag-stress eating tayo. From 60 kilos, I became 75 kilos at hindi ako natutuwa. Bumigat ako. Dahil doon, I decided na baka kailangan ko ng magpapawis. Hindi ako mahilig sa papawis kasi. Gusto ko humilata lang sa bahay. So July 2020 to August 2021, naging seryoso ako sa papawis at na-enjoy ko to. This story happened between those time. So ngayon, tinamad na ako. So naging 80 kilo na ako. Pero okay lang, at least 5'6". Hindi ako mukhang gasol. Honestly, I will not say na gwapo ako kasi hindi talaga. Hindi ako attractive in other person's perspective. Pero nung panahon na yon na active ako, maganda naman siguro yung katawan ko at mukha akong confident. Isang umaga, day off ko, nagising ako ng 3 AM at hindi na ako makatulog. Nag-decide ako na mag-jog para mapagod para pag-uwi ko sa bahay, ligo tapos tulog uli. Pumunta ako sa hardin, isang lugar dito sa Muntinlupa. Lugar na malawak, madamo, sariwang hangin, safe at higit sa lahat, maganda. Nakaka-relax to. Malapit ito sa isang kilalang kulungan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan. So nagbihis ako. Extra large na black shirt, shoes at kwek-kwek shorts. Kwek-kwek talaga. Ang lamig ng umaga na yon, siguro dahil ilang araw nang naulan. 4, I jog mula sa bahay, papunta doon sa hardin. Siguro nasa 4 to 6 kilometers ata ang layo, pero kaya naman. Nakapasok naman ako ng guardhouse kasi hindi pa mahigpit nung 2020. I really enjoy morning jog kasi solo ko ang daan at feeling ko hari ako ng kalsada. Masarap lang kasi malamig ang hangin. Habang binabagtas ko ang daan, nagtaka ako kasi maraming tao. May nakasabayan din akong mag-jogging noon. Marami sila, mukhang mga nagte-training, men in uniform. Mga men in uniform. Nung pagod na ako, nagpasya akong maglakad at stretch nung nasa hardin na ako. Nung nagtanong ako sa isa, 3:00 ng umaga pa silang natakbo daw. Kaya humanga ako, malalaking tao sila. Maganda mga katawan, lalaki man o babae. Hindi ko na rin sila pinansin kasi training nila yon. Ang akin lang sana, kayanin nyo. Mahaba-haba pa ang training nyo para maging men in uniform. Tapos may naalala akong kwento sa akin na nang mag-download ako ng isang chatting app. Nabasa ko kasi sa Twitter na may isang app na pwede for friendship or hookup. I went to install. Then lagay ng name. Then, jogging uli. Nag-jog ako ng isang ikot, tapos may nag-chat uli.
Sabi ay meet up daw. Sabay daw kami mag-jog. So ayun, inantay ko siya sa isang batibot. Around 4:55 na to siguro. Sobrang dilim pa. Walang sasakyan, malamig ang hangin na tumaambon. Ako lang mag-isa pala sa isang mapunong kalsada. Madilim, mahangin. Sabi nung kachat ko, malapit na siya. Wala naman ako nakikita kaya kabado ako. Maya-maya may lumapit sa akin. Isang matangkad, 5'9" na lalaki. Payat pero matipuno. Malapad ang balikat. Naka-blue shirt at short. Maputi, chinito. Matangos ang ilong. Maganda ang kilay. In short, guwapo. Like what the cute person, ang guwapo naman nito. So hindi ako nagpapahalata. Kumustahan at kwentuhan uli. Nang konti sabay jog. Habang nagja-jog, tinanong niya ako, ano daw ang trip ko? Bakit daw ako nag-jog ng umaga? Sabi ko nagpapapayat kasi may kadate akong babae, which is true. May pinaghahandaan akong date sa isang babae. Nagtanong siya kasi bakit daw ako online sa app na yun. Sinabi ko looking for fun and friends. Sabi niya siya rin daw, gusto niya ng fun. Kasi pagod siya. Tapos tinanong ko siya bakit wala ang mga kasama niya. Sabi niya 1 hour break daw sila. Nagte-training siya to be men in uniform. Pala, so matikas siya. Then tinanong ko siya ano ang gusto niyang gawin. So niyaya niya ako sa sulok na bahagi ng hardin. Matataas na damo, madilim mapuno. So, safe. Sinabi niya na silahi siya pero secret lang daw. Seeing his eyes, nakakatunaw. Ang sarap niyang alagaan. He is 22 nung time na yon. Tubong Batangas. Napadpad sa Manila kasi gustong magpulis. Sa lamig ng panahon, kahit pawisin, we kissed. Oo, halika na parang walang bukas. Nagtanggal kami ng shirt. Then, romansa. Pati yung kanyang nipples. Ganon din naman siya sa akin. Kumbaga ba ay nalantakan namin ang aming mga katawan. Kahit pawisin. Kahit papaano amoy baby powder naman kami. Sa parte niya, siya itong may 6-pack abs. Ako wala. Medyo flat tummy na lang nun. Then lumuhod siya. Nabigla ako kasi bakit siya lumuhod. Tapos ay pinastanding ovation niya ang aking pops. Nilantakan niya yun. At ilang araw na pa naman akong walang palabas so solid yun. Isa sa masasarap na lantak sa akin yun. Pinipigilan ko ang ungol kasi halos lamunin na niya lahat. Kita ko sa mukha niya na kahit madilim ay nasasarapan siya. Sinabi niya sa akin na nakita niya daw ako nung nadaanan nila ako nagja-jogging at ang ganda daw ng katawan ko. Saka parang moreno kaya nataypan niya. On my end, seryoso ba? Then, lantak uli. Kaya habang ginagawa niya yun, hindi ko napigilan na sumabog na ang bulkan at nilunok niya. Tapos ginawa ko ay ginax ko siya. Sabi ko, may singaw ako kaya hindi ako lalantak. Niyakap ko siya mula sa likod tapos pinapam ko yung aking pop sa likod niya. Then, ginax siya. Na-enjoy niya yon kasi talagang naka-standing ovation yung kanyang pops. Siguro malaki yun. Siguro nasa 5'5" inch. Tapos, hinalikan ko siya sa batok. Pigil hininga siya kasi malapit-lapit na. Maya-maya, maraming sumirit. Pagkatapos nun, nagbihis kaming pareho. Tapos, babay na. Nag-thank you sa isa't isa. Tapos sabi niya, next time uli. Hindi ko nakuha yung number niya. Nakakalungkot kasi naging busy na rin ako sa trabaho. Sabi niya pangarap niya maging pulis kaya sana hindi lalabas ang sekreto niya. Sabi ko okay lang sa akin. Hindi ko kinuha ang name niya para walang attachment. After mangyari ang trip namin, uminom akong water sa isang tindahan. Nag-jog uli ako.
Mga 6 a.m. nakita ko siya. Mag-isa na pinaparusahan. Kasama yung maraming trainee. Pinaparusahan siya. Ang reason kung bakit siya pinaparusahan kasi late. Ang gwapo niya pala talaga kapag maliwanag na. Nagkatinginan kami saglit at ngitian. 2023 na, hindi na ako nagja-jogging. Hindi na kami nagkita. Pulis na siguro siya ngayon at masaya ako para sa kanya. 2024 na, okay. Para po sa lahat, ito ay totoong pangyayari. Kung di nyo po magustuhan, huwag nyo na pong pakinggan. Maging open mind kayo dahil matagal na tong nangyari at pwede naman kayong mag-explore at i-respect ang kwento ng iba. May istorya uli ako tungkol sa experience ko while jogging. Comment jogging to para sa isa na namang istorya. Okay, pwede nyo kong kaibiganin. Ayan, sabi ni Ian. Okay, pasensya na po kasi nung sinend niya to sa aking story, pala to, parang naka-save daw to sa kanyang notepad. So, nung sinend niya sa akin, so sabi niya, ako na daw ang bahala. Well, okay, at least na babago-bago ko naman ng konti yung mga wordings dito. Pero abangan nyo po yung susunod pa niya dahil kumpleto na po itong tatlo. Unahin lang natin to. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.